So what is up mga Dre? Welcome nga sa day 20 ng aking fitness journey in 100 days. Ako nga pala si Papi Dre pero Koya, natanggal, Koya. Koya, natanggal, Koya. So ako nga si Papi Dre mga Dre. Pangarap ko maging fit na walang ginagawa kaya hanggang ngayon hindi ko pa rin alam ang gagawin mga Dre. So eto na nga tayo sa day 20 ng ating fitness journey in 100 days. So medyo malayo na, di ba mga Dre? Halos magwa 1 month na tayong nagbabatak dito sa gym mga Dre. So gusto ko lang sabihin sa inyo mga Dre na hanggat may isang naniniwala sa inyo mga Dre, magpatuloy kayo kung ano man yung ginagawa nyo, kung ano man yung tinatahak nyo. Nahihirapan man kayo ngayon mga Dre, baka sa susunod madali na yan. Baka sa susunod para sa inyo na nga yun mga Dre. Yun nga mga Dre, so isa ka ba sa nangangarap maging fit ngayon? Magkaroon ng abs, lumaki yung katawan, ngayon 2026 mga Dre. So, panoorin mo hanggang dulo mga Dre, baka sakali may matutunan ka sa akin. So wala namang mawawala sa'yo, libre lang naman to mga Dre. So yung workout nga natin ngayon, legs. So obvious naman na yun yung workout natin. So shoutout nga muna sa ating mga ka-gymate dyan. So papasalamat nga ako sa inyo kasi sinasamahan nyo ako sa mga vlog. Tapos sinasamahan nyo ako dito sa ating fitness journey in 100 days. So thank you rin sa mga pag-spot, thank you rin sa mga pagtulong mga Dre. So mahalaga talaga mga Dre na meron ka talaga gym body. Isa nga sa way mga Dre para dumadali yung pag-gym mo mga Dre, meron kang kasama. So kahit naman sa lahat ng bagay mga Dre, pag meron kang kasama, meron kang katulong, mas madali. Sabi ko nga pati sa business mga Dre, pag may network ka, mas madali mga Dre. So yung ginawa nga natin na yun mga Dre, tawag nga doon, squat. Pinakamagandang workout na legs mga Dre, lahat tinatamaan nun halos, squat mga Dre. Sumunod nga tayo sa leg press mga Dre, machine na yung ginagamit doon. Ito mga Dre, yung tinitira natin ngayon na mga Dre, leg raises front. Tapos ito, leg raises na nakadapa mga Dre, yung tawag dito. So yun nga mga Dre, bakit nga ba ako nag-gym mga Dre? Para saan nga ba yung ginagawa akong pag-gym? Ito mga Dre, kasi medyo malalim talaga sa akin yung point ng pag-gym mga Dre. Kasi nakakaiwas din ako sa depression mga Dre. Nakakaiwas din ako sa pag-overthink sa mga bagay-bagay. Kasi nabubuhos ko yung oras ko dito sa pag-gym mga Dre. Yun nga mga Dre, ang dami nagsasabi sa akin, minsan din nakikita ko sa comment. Yung ginagawa ko daw na to mga Dre, pang mayaman lang daw. Pang may budget lang daw yung pag-gym. So yun nga mga Dre, hindi po totoo yun. Kasi katulad nyo na mga construction worker o kaya mabibigat yung trabaho, yung mga kargador. Iyan mga Dre, yung mga trabaho na yan, katulad lang din ng pag-gym yan. Hindi mo na kailangan bumayad mga Dre para makapagbuhat ka ng mabigat. Pero syempre mga Dre, iba pa rin talaga pag nag-gym ka. Kasi yung gusto mo lang patamaan na muscle, yun lang yung tinatamaan mga Dre. So mabalik nga tayo dun sa usapin na pamayaman lang daw yung gym. Pamarami lang daw yung pera yung gym. So ganun din naman yung nangyayari, di ba? Halimbawa na lang, na ospital ka. Tapos punong-puno dun sa public na sinasabi mo pang mahirap. Kumakagat ka rin naman sa private mga Dre. Kumakagat ka din kung saan mahal. So ganun lang din naman yung pag-gym mga Dre. Nasa sayo na kung saan ka pupunta, kung sa mahal ba o sa mura. Pero meron din naman mga Dre na nag-o-offer na gym na weekly, monthly, minsan nga yearly mga Dre. Nasa sayo kung paano mo kakagatin. Kasi ako mga Dre, tulad ko, nagde-daily lang ako. 60 per session mga Dre. So para sa akin mura na rin yun kasi para sa akin mga Dre, kaya ko na rin naman gumawa ng pera ko para sa pag-gym ko. Para sa mga luho ko mga Dre. So hindi ko nga tinatanong na luho tong pag-gym mga Dre kasi parang investment din yung ginagawa ko. Nagtatanim ako ng pagiging healthy ko mga Dre. So yun nga mga Dre, yung lifestyle ko kasi dati, ganito, umiinom ako mga Dre. Halos inaabot ako ng umaga sa inuman mga Dre, walang lubay. Tapos kumakain ako ng matatabang pagkain, kumakain din ako ng kung ano-ano na bawal mga Dre. Alam niyo naman, yung maasukal. So, na-realize ko mga Dre na magastos din pala talaga na kapag maluho ka sa mga pagkain. So, ginawa ko mga Dre, kinonvert ko yung gastos ko sa pagkain dito sa gastos ko sa pag-gym. Tapos sa mga meal plan ko mga Dre, kinonvert ko yung ginagastos ko sa pagkain sa mga fast food, ayan, kinonvert ko para gawing sa gym mga Dre. Para yun yung gastusan ko yung sa pag-gym mga Dre. So, minsan na lang ako kumain ng mga fast food mga Dre. Minsan na lang din ako makapag-inuman. So, malaki talaga yung pinagbago ko mga Dre nung nagsimula ako mag-gym. Kasi dati halos araw-araw. Minsan umaga pala nakikipag-inuman na ako mga Dre. Ngayon, paminsan-minsan na lang. Tapos sinasawaan na rin ako sa alak mga Dre, parang ayoko na yung lasa. So, sa tingin ko mga Dre, tama lang din naman yung desisyon na ginawa ko kasi wala naman akong kakahinatnan sa dulo kundi sakit lang mga Dre. Tapos pagka nagkasakit ako mga Dre,
kayang ubusin ng ospital dito yung kung ano man yung inipon ko na ilang taon o ilang dekada, mga dre. Kayang-kayang ubusin ng ospital yun dito, mga dre. Sabi ko sa inyo kasi best example ko na lang, mga dre, yung lolo ko. So yung lifestyle nga niya, mga dre, nakikita ko panay inom. Yun, kahit may alang okasyon, mga dre, meron talaga siya, umiinom talaga siya ng alak, tapos napakalakas niya manigarilyo, mga dre. So yun nga, mga dre, ang ending, mga dre, nagkaroon siya ng cancer, mga dre. So cancer sa bituka, mga dre. So yun nga, ang tagal namin ng gamutan, mga dre, halos 2 taon. Kasama niya ako sa pagpapagamot, mga dre. Papakimo, bumibili ng mga gamot, mga dre. Nilalakad yung mga kailangan. Isipin mo, mga dre, may sakit ka na tapos lalakarin mo pa yung mga kailangan mo, mga dre, para gumaling ka. Siyempre, mga dre, sobrang hassle. So tinanong namin yung doktor, mga dre, so saan po ba nakukuha yan? So dalawa lang naman yung pinanggagalingan minsan, mga dre, sa lifestyle tapos sa genetics. Kung may pinagmanahan ka na merong ganun sakit, mga dre, so sooner o kaya later, baka mahawa ka o baka magkaroon ka. So pwede mo naman i-prevent sa pamamagitan ng pagiging healthy. Sabi nga ng mga doktor, pwede ka mag-ehersisyo, ayan, tulad niya nung ginagawa ko. Pwede kang kumain ng mga healthy pagkain para hindi na ma-trigger, hindi ka tubuan ng ganong sakit. So sa lifestyle naman, mga dre, halimbawa pala inom ka, ayan, tapos kumakain ka ng matatabang pagkain, laging mga inihaw. So dun nga nakukuha yun, mga dre. So naging doktor pa ako ngayon, mga dre. So yun nga, hindi ko naman sinasabi na sobrang healthy ko, na sobrang wala akong kasalanan, sobrang wala akong kinakain na matamis o mataba. So pare-parehas lang naman tayo, mga dre, na tao lang. So ano pang hinihintay nyo, mga dre? Pwede naman kayo sumabay. Stay fit, stay healthy, mga dre.